Hello everyone, welcome to my vlog. Today is April 17, 2005. It's a Holy Thursday. Ngayon nagawa ako ng binignit kasi nga Holy Thursday para sa aking pamilya at sa mga kapitbahay, kapatid. So ngayon guys, ang ginawa ko is nilagyan ko na siya ng automatic ko na lang siya, hindi ko na lang binibidyohan yung paglagay ko ng yung sago at saka malagkit. So ang ginawa ko dyan, hinalukay ko para di dumikit sa kaserola at pinahinaan ko yung apoy. Ang ginawa ko pala ngayon dyan is binalatan ko yung panghuling kamote kasi may nauna na akong binalatan na kamote. Tapos yung karlang, poy ang tawag sa amin, at saka yung saging. Hindi ko na lang siya hinaluan ng yung bilo-bilo dahil wala nang oras at saka kulang din ang budget ko. Kasi nga pagaling pa yung yung malagkit. Yung ginawa ko lang, bumili lang ako ng malagkit para ihalo. Hindi ko na pinagaling. Tapos bilo-biluhin mo pa. Yung easy na lang ginawa ko. Tsaka hindi rin ako bumili ng mga yung bilo-bilo ba na makulay. Dahil ayaw ko nun, parang yun parang may coloring lang yun. Hindi naman maganda sa katawan yung mga coloring. Kaya hindi ko na hinahaluan ng ganun. Kasi nga sa kamote ko is yung kamote ko tapol. Ayan, tapol siya. Matamis siya. Magkukulay violet na siya pag naluto. So hindi ko na siya hinahaluan ng kahit pang sago na lang ang saka yung malagkit. So ngayon guys, ang una kong ginawa is inano ko yung malagkit at saka sago. Binabad ko muna bago ko pinakuluan. Yung unang gata, ini-set aside ko. Tapos yung pangalawang gata, yun na ang pinakulo ko. Kasi parang panghuli na yung pure na gata para masarap. Kasi yun ang natutunan ko sa aking nanay nung maliit ako. Nakikita ko yung ginagawa na, kaya yun, sinunod ko. Tapos, pinakuluan ko yung malagkit. Pagkatapos ng pagkulo, ihalo ko na ito pagkatapos ng pagbalat. A few moments later. So, ang ginawa ko ngayon dyan, pinaghati-hati ko na lang siya sa kutsilyo. Hindi ko na lang siya pinaghahati doon sa may chopping board dahil nga sabi ng nanay ko, mas masarap daw ito yung parang ganito lang. Yan natutunan ko sa nanay ko. Hindi na kailangan pang mag-chopper sa chopboard dahil nga mas masarap daw ito yung nahati-hati mo lang ng ganyan. Kaya ang resulta niya daw mas masarap. So mas masarap naman talaga ang nagawa ko dahil nga noong unang kapanahunan, yun ang ginagawa ng nanay ko. Masarap talaga siya sa totoo lang. Kaya yan ang ginagawa ko. Pagkatapos niyan, ilagay ko na siya doon sa kasirola nga doon na yung malagkit na lumambot na at saka yung sago. So, yung pangalawang gata, inalagay ko na naman dyan para siya lumambot. So, ang kamote ko guys,
Masarap talaga siya at matamis. Napakasarap talaga niya kasi sa angking kulay niya na may violet na puti. Tapos pag naluto mo na siya, ang sarap talaga ng blind na yun. Wala ka talagang masabi dahil nga fresh pa siya, galing pa sa farm kasi nga yung maring ko may farm siya ng kamutihan, saka karlangan, mga kapoy. So doon ako nag-order siya bago mag Holy Week. Nag-harvest sila. So sabi ko mag-order ako sa kanya ng karlang, yung poy, at saka kamote. Sabi niya yung kamote kumaring is tapol. So yun, sabi ko yan gusto ko kasi matagal na rin akong hindi nakakain ng tapol na kamote. Miss ko na yan talaga noong unang kapanahonan kasi yung nanay ko mahilig talaga magtanim ng ganyan. Pang-snack namin yan, iprito namin yan, lagyan namin yan ng star magari. Ang sarap talaga, wala kang masabi. Kasi yung nanay ko talaga masipag magtanim, tanim ng saging, tanim ng kamote, tanim ng palay. Alam nyo ba yung palay sa amin, hindi sa yung tubigan, kundi nasa bakilid. Sa unang panahon kasi yung bahay namin is bakilid. Doon niya tinatanim yung kuan. Tapos yung pag nag-harvest na siya, mag-ihaw ng manok na kuan, yung manok na maitim or something dilaw daw. Pang ano daw yun, pang tilaw sa humay sa Binisaya pa. Sus, grabe talaga sa unang panahon. Grabe yung nanay ko. Sarap talaga gunitain yun. Kaya iyo to, sinunod ko sa nanay ko yung mga ganitong mga style sa pagluluto. Dahil nga sa unang mga kapanahonan, simple lang pero napakasarap. So, yan, press na press talaga yan. Kasi nga kung bumili ka sa palengke is matagal na, lamog na or something. Hindi talaga, iba talaga yung bagong harvest kasi nga kuha mo doon yung masarap. So ngayon guys, ang ginawa ko is una kong ginawa ay ah, ng gata. Iyon ang ko yung pangalawang gata kasi yung unang gata inisit aside ko, panghuli na siya. Tapos yung pangalawang gata, yun ang pinakuluan ko sa aking malagkit at saka sago. So isunod ko na ito paglunod, pagkatapos ko nito banlawan, hugasan ko, ilunod ko na siya para palambutin doon sa gata. Kasi nga dapat gata din ang ipalambot mo dahil pag tubig lang is wala ka makukuha na iba talaga ang lasa. Kasi nga pag paggata is masarap talaga. Yun talaga pinakulo mo doon para ang ganda ng resulta, ang sarap. So, yun ang ginawa ko guys. Ayan, nilinis ko muna yung mga kasi nga mangingitim siya dahil nga kamote, pag ganyang kamote mangitim talaga. Kailangan mo siya ibabad sa tubig pag ginaganyan mo dahil nga mangingitim siya. At tingin ko hindi maganda tingnan kaya kailangan ibabad sa tubig pag pinaghati-hati mo na. So yun lang guys kasi nga gagawin ko na yan is ihalo ko na siya doon sa aking pinakuloang malagkit at saka sago. Hindi na ako naghalo-halo pa ng ibang yung mga bilo-bilo dyan, di ba? Maraming bilo-bilo sa palengke na may kulay-kulay na kulay violet, kulay pula, yellow, green. Sa tingin mo ang sarap tingnan kasi nga makulay-kulay. Hindi yun masarap. Hindi yun nakaano sa tawag nito sa katawan dahil nga siya may hindi naman siya talaga masama sa katawan. Kaso lang sa akin ayoko dahil nga hindi naman maganda yung kalusugan ko. So kakain pa ko ng hindi malusog, hindi maganda sa kalusugan. So hindi na ako bumili ng mga bilog-bilog na may kulay. Kasi kulay lang yun, kinulayan lang yun. At saka siguro harina or cornstarch ang ginawa nun. Tapos yun nga, may chemicals din siya para siya maging bilog-bilog. So hindi ako talaga bumili nun guys kasi nga simple lang ginawa ko dahil
kung may langka, is okay yung may langka. Lagyan mo ng langka pang masarap ang amoy. Yun. So, yun lang guys. Later. Ang ginawa ko ngayon dyan guys is may ano pa kasi yung saging. Kaya dinagdagan ko na siya ng saging. Tinachap-chap ko na lang dyan sa may kasirola para pangdagdag, para lalong dumami. Kasi pinuno ko talaga yung kasirola para makakain yung mga kapatid ko at saka kapitbahay, yung biyanan ko, kapatid ng asawa ko, binigyan ko kami lahat ito sa buong bahay. Ayan. Tapos yung anak ko nagbigay din sa yung mga nila, kakilala, yun. So, yan, hinalokay ko na siya guys para hindi didikit doon sa kasirola kasi yung malagkit. Pag hindi mo hinalokay, didikit siya doon sa sa kasirola, pati yung sago. Iwan ko anong yung sago, saan siya nanggaling. Kasi parang siya yung parang nasa yata siya sa may puno ng puno ng kahoy, yung parang tumubo. Iwan ko kung yun ba yun. Hindi ko alam kung saan nanggaling talaga ang sago. Hindi naman siguro ginawa yan. Alam nyo ba guys yung sago? Comment naman kayo dyan kung alam nyo yung ang pinagmulan ng sago, kasi hindi ko alam. Or ginawa ba siya ng produkto ba siya, or something tinatanim ba, o hindi ko kasi talaga alam. Pero masarap siya guys pag lumambot na para din siyang bilo-bilo na malambot, saka yung pag kinain mo, di ba? So yan guys, lagyan ko siya ngayon ng asukar para na siya habang hindi pa siya malambot, para mo absorb doon sa kamote, sa mga ingredients na nilagay mo sa so masarap na siya dahil bago mo siya malambot, matamis na yun yung niya, yung mga ingredients mo, papasok na siya doon sa loob ng kamote, mga karlang na para pag lumambot na, matamis na siya, diba? 1 hour later. Ng finished product guys, maitim kasi siya, yun, ang kamote ay sa Bisaya pa istapol. So ayan guys, simple lang siya pero fresh from the farm. Ayan, thank you so much for watching.